Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako po, kung totoo man itong nilabas, di umano daw, may nilabas daw na listahan ng mga senatoriables na di umano'y inendorso or ito daw yung bobotohan ng mga INC members. Nako mga kabibig, shocking revelation. PDP laban, nilaglag ng INC, hindi inendorso. Bam Aquino, Bong Revilla, pasok sa listahan. Totoo kaya ito kabibig? Parang it's impossible, no? Pero may mga, ngayon posting sa social media na ito daw ang complete list ng mga senatoriables na inendorso ng INC. Nako, manood tayo ng isang video kabibig kung saan pinag-uusapan dito ang iilang mga senador na nandun na sa sample ballot ng INC. Ito na kabibig, manood tayo. Ang i-endorso ng Iglesia ni Cristo sa pagkasenador, lumabas na. Sino-sino nga ba ang mga tatakbong senador na mapalad na dadalhin ng Iglesia ni Cristo para iboto ngayong May 2025 elections? Ngunit katakataka. Ay, ito mga kabibig. Ito daw ang sabi nila ang mga ang sample ballot ng INC. Hala, Bam Aquino, Bong Revilla, Cayetano Pia, Bato de la Rosa, Go Bongo, Marcoleta Rodante, Marcos Aimee at Villar. So sa PDP, dalawa lang. Di ba 10 yung PDP laban? Dalawa lang ang nakapasok. Di umano sa sample ballot ng INC. Naku, tinayo kabibig Aquino Bam, Bong Revilla, Cayetano, De La Rosa, Gobongo, Marcoleta, Marcos Aimee, Villar Camil. Pero itong mga, kung totoo man ito kung ito talaga yung sample ballot ng INC, well, kung mag-impeach kay VP Sara, sure na tayo dito kay De La Rosa. Hindi ito, impeachment ni VP Sara, si Bongo, Marcoleta, Marcos Aimee, Camil Villar. So 1, 2, 3, 4, 5. Cayetano Pia, hindi natin alam. Bong Revilla, hindi natin alam. Si Bam, hindi talaga, yes to impeachment talaga yan kay VP Sara. Alam naman natin. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang ang sure na hindi ma-impeach si VP Sara. So, ilan ba itong inendorso daw di umano ng INC? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lang na senador ang inendorso ng INC? Hala ka. Hala? Talaga ba? 8 lamang na pangalan ang nakasulat sa papel na ito na mula sa isang Facebook post. Una sa listahan ay si Bam Aquino. Pangalawa si Bong Revilla. Pangatlo si Pia Cayetano. Ika-4 si Bato de la Rosa. Ika-5 si Bongo. Ika-6 si Rodante Marcoleta. Ika-7 si Senator Amy Marcos. At ang ika-8 ay si Camil Villar. Ito ngayon ang viral sa social media at matagal nang hinihintay ng netizens ang listahan. Ito ba yung simbolo ng INC? Ito kabibig. Palakihan natin Parang agila. Yan po ba ang simbolo ng INC? Diba? So 8 lang. Kung totoo itong sample ballot na nirelease ng INC, 8 lang. So kulang ng 4. Naku. Parang sabi ng iba, baka ang INC, baka fake lang daw to or wala pa naman itong truthfulness. So mga taga-INC dyan, comment down below kung totoo ba itong nakita nating sample ballot daw di umano ng INC at parang 2 lang PDP laban ang sumakay sa 10. So sabi ng iba, nilaglag ng INC ang PDP laban. Diba? Sabi ng PDP laban, unfair naman kasi yung PDP laban isinama talaga si Marcoleta. Unfair naman kasi in every campaign rally ng PDP laban, nandun palagi si Marcoleta at Duterte ang isinisigaw. Diba?
So wala bang nagawang at least man lang kausapin ni Marcoleta ang INC? Pero hindi naman hawak ni Marcoleta ang INC, mga kabibig. If ever ito talaga ang kanilang napasyahan na iboboto, well, pinag-usapan nila yan. 'Di ba? Hindi naman si Marcoleta ang ang masusunod diyan. Magpasalamat na lang si Marcoleta na nasali ang pangalan niya at grabe no, napuno ni Marcoleta ang Philippine Arena kagabi. Grabe, ang daming mga taong pumunta sa kanyang meeting ni Avance. Nandun si Kitty Duterte, sino pa? Sina Hanelet Avincania, si Ruben Padilla, at marami pang iba na nagbibigay ng speech, mga kabibig. So kung totoo man ito, yung iba na disappoint, 'di ba? Yung iba sabi, fair naman, hindi man lang na naisip na yung effort ng mga PDP laban, yung effort ni Pangulong Duterte na isinama si Marcoleta sa kanilang PDP laban. Pero knowing, mga kabibig, hindi naman si Marcoleta is standing on his own ground. Hindi naman ibig sabihin dala-dala ni Marcoleta ang INC. Ang dala-dala ni Marcoleta ay ang bayan ng Pilipinas. So hindi kontrolado ni Rodante Marcoleta kung ano ang gusto ng INC, 'di ba? So dalawa lang pinipilaban kung totoo man ito, si Bongo at saka si Bato. Tapos nandiyan si Amy Marcos, si Villar, si Marcoleta, Aquino Bam, Bong Revilla at Cayetano Pia. So ano ang inyong reaction hinggil ito, kabibig? Totoo kaya ito? So naghanap ako ng saan galing itong mga sample ballot ng INC. So tinignan ko talaga yan, nag-search ako at may nakita akong ganito. Galing ito ni Juan Luna Vlog. Lakihan natin ha. Yan daw, mga kabibig. O, tingnan niyo. At may simbolo ba ito ng INC? Comment down below, mga kabibig ha. So, kayo mga kabibig, ano ang inyong reaction hinggil dito? O, yan po. Yan daw di umano ang tawag dito, ang sample ballot pa ng INC. Ito naman ang reaction ng ilang mga netizen. Isa ang INC sa rason bakit maduming politika natin sa Pilipinas. Uy, grabe naman. Ganun ba kayo ka-judgmental sa INC? Huwag naman po kayong ganun. Bakit po? Bigla bang nadumi ang politika sa Pilipinas na sa INC? Hindi. Sa kung sino ang namamalakad sa Pilipinas, kaya madumi ang politika sa Pilipinas. Kung sino nakaupong presidente, kung sino nakaupo sa mga posisyon, hindi naman hawak ng INC kung sino mang nakaupo ngayon. Grabe naman kayo. 'Di ba? Ito pa. Sinama si Bam para may matino naman na inendorso nila. Wow, grabe ha. Matinong-matino si Bam. Kayo na. Yan, well, ganun ang yung paniniwala. 'Di ba? So, wala na. Kailangan na mahuhusay na tao sa Senado at Kongreso. Bam Aquino, sana si Kiko Pangilinan din. Ayaw ng INC. I asked an INC friend if they will be given a free hand to whom to choose for the remaining 4. He answered no, only 8. Kung ano, sinulat sila lang. Oh my goodness. From Tata T. Valdez, mga kabibig. Is that legit? Usually, naglalabas silang listahan a day before the election. Pero sabi dito, legit po ba ito? Sabi ng friend ko, 8 lang talaga ang pinipili ng INC. 8 lang ang isusulat nila. Naku po. Parang, mananalo talaga yan si Bam kahit hindi in-endorse nila para sa pansariling interest din ng INC. Fake. Fake daw ito. Sabi na isa nila, a day before voting po, ilalabas yung yan, kalokohan yan. How credible is that? Baka dami lang yan. As usual, all leading candidates included, ayaw mapahiya. Kaya nga sabi ng kilala ko nga di pwedeng bumoto sila ng iba dahil malalaman raw kung iba ang binoto nila. Bakit majority ng in-endorse ng INC, alam lahat na hindi maganda ang credibility? Wow, kayo na ang may magandang credibility, di ba? Mga taong ito, no, mga very judgmental. Kahit man lang si Bam ay panalo, wow. Kiko Pangilinan papasok din yan. Naku talaga. Isama nyo ang INC si Pastor Apollo Kibuloy daw. I'm not sure with that, mga kabibig. So, ano ang iyong reaction hinggil dito, mga kabibig? Na yun, 8 lang ang inendorso ng
INC, kung totoo man ito kabibiga, hindi pa naman konfirmado itong INC na numbers na tawag dito ay kanilang pinili. Ito kabibig ha, meron akong video kay Attorney Glenn Chong. Makinig tayo kay Attorney Glenn Chong kung ano ang kayang sasabihin. It's not related to INC, but maybe related to the politics of the Philippines right now na talagang sobrang gulo ng Pilipinas, lalo sa politics. Sige. Let's have Attorney Glenn Chong. Nagtataka ako ron eh. Attorney Glenn Chong. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusugod talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Attorney Respicio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. Hello. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon, nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Nako. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Si Ching Plaza at 8 konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at 12 konsihal. Hala ko. Ayan, George! Imbestigahan mo yan! Ulitin ko, test ballot number 9. Clustered precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Ang binoto ay si Ching Plaza plus 8 konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortun plus 12 konsihal. Hala, sagutin mo yan! Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Ching Plaza plus si Lau Fortun. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest. Kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Ching Plaza plus Lau Fortun. So, anong labas? Overvote. Plus 8 konsihal ni Ching Plaza. Pag-check ulit sa election return doon sa screen, ang lumabas. Yun mga kabibig ha. Yun ang revelasyon ni Attorney Glenn Chong. Meron ding revelasyon si Attorney Respicio mga kabibig. Ako nagsilabasan ng mga revelasyon ngayon. Diba? So, panoorin natin si Attorney Respicio sa kanyang revelasyon din mga kabibig. Let's watch this video. Yung daya na gagawin sa eleksyon? Oo. Hindi ba pwedeng ma-compare na lang yung posible bang nakatanim na doon sa makina yung daya na gagawin sa eleksyon? Oo. Hindi ba pwedeng ma-compare na lang yung hash codes na generate
ng makina dun sa hashcode na ipapublish ng COMELEC para ma-ensure natin na pareho yung source code na nasa makina at yung source code na audited. Pwede pa rin po kasing spoof yung hashcodes na generated ng makina. Kasi po yung nag-generate nito ay yung main system na. Base sa website ng Miro, merong trusted platform modules yung mga makina. Ito po ay isang separate na computer chip na bago i-boot up yung system ay i-check niya muna kung tamang software yung tatakbo doon sa makina. Tinatry kong abangan pagka-boot up ng system nung final testing and sealing day kung itong trusted platform module na ito ay i-display niya very briefly yung hashcode na magra-run doon sa makina. Kaso nga lang hindi niya dinisplay. Dumiretso na kaagad doon sa main system yung startup ng automated counting machine at yung nag-generate ng hashcodes para sa makina ay yung main system na rin. Kaya kapag merong nakatanim na daya doon sa software ng makina, malamang i-spoof niya na rin yung i-generate niya na hashcode para mag-match doon sa hashcode na ipapublish ng COMELEC. Hala? So, posibleng dayain ka, Bibi? Nako. Ay, nako, malapit ang election sa Lunes na. So, sana lalabas ang totoong mananalo, no? At sana itong mga nagkilabasan ngayon ng mga explanation na pwedeng dayain, na pwedeng ganito, ganyan, ay hindi magkakatotoo at magkaroon ng fair na resulta para sa election. Kasi sayang naman yung effort ng mga supporters, sa mga politiko, na talaga nagbigay ng oras para ibalita or i-share ang kanilang mga plataforma at kung ano ang kanilang gustong makamit para sa Pilipinas, para sa kanilang constituents. Tapos, ang mangyari, dadayain lang. Napaka-unfair naman yan. So, I'm sure bigyan natin ng 100% ang COMELEC na hindi nila dadayain at talagang fair ang kanilang pagbibigay ng resulta sa malapit ng election, mga kabibig. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Do you think itong na ipakita ko sa inyong listahan ng INC, ito na ba yung legit na 8 lamang out of 12 ang kanilang i-endorso for senators? At do you think magkaroon ng dayaan sa halalan ngayong May 12? Don't forget to like, comment down below. Bye everyone, see you next time.